sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Sa patay, kahit na maganda ito at kaakit-akit, buksan natin ngayon ang isang nakapanghihilakbot na kwento na magpapayanig sa iyong katinuan. At ito'y ating pamamagataw sa mundo ng bangkay sa isa na naman gabi ng lagi. Okay na. O sige. Iwan nyo na yan dyan. Akong bahala. Reglado, boss. Nimpa, magbantay ka sa labas. At siguruhin mong walang i-istorbo sa gagawin ko, ha? Okay, huwag ka mag-alala, boss. Walang i-istorbo sa'yo. Magbabantay ako mabuti. O, sige na. Lumabas ka na. Okay. Ay, Ngayon, solong-solo na kita.
pakikinabangan muna kita bago ka pa lamunin ng lupa. Mainit-init pang katawan mo. Magiging akin ka. Ang sarap mo. Ayan. Oh, boss, malaki pera din ito ah. Mahusay ka eh. Bilib ako sa'yo. Kaya dapat ko rin sulitin ang bayad ko sa serbisyo mo. Kunin mo na. Salamat ho. Sige boss, alis na ako. Teka, sandali. Maupo ka muna. Bakit ho? Gusto ko lang sabihin na ano man ang mga nangyari sa gabing ito, ay manatiling lihim. Ha? Oo. Tanging ikaw lang at ako. Wala kang pagsasabihan na kahit sino. Ha? Makakaasa ba ako? Nimpa? Ha? Malaking halaga rin itong binigay sa akin ni Boss Eddie. Makakatulong ng malaki para sa pamilya ko. Lalo na kay inay. May bibili ko na siya ng mga gamot na kailangan niya. At masasarap na pagkain naman para sa mga kapatid ko. Ayun, may restaurant doon sa kanto. Masasarap ang mga luto doon eh. Doon ako bibili. Bibilisan ko paglalakad ko. Oh, biglang lumakas ang hangin. Malamig. Ano yun? Parang may naririnig akong iyak ng babae. Wala naman ako nakikita. Saan kaya yun? Bakit? Ha? Sino? Nakinig ka sa'yo, Sigla. Ha? Narito ako. Ha? Tingnan mo ang katawan ko. Anong nakikita mo? Hindi. Hindi. Kasalanan mo! Hindi! Hindi! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. O, eto. Minom ka muna ng tubig. Salamat ho, Nay. Bakit ka ba nagsisigaw? Ano ba na pinaginipan mo? Wala ho, Nay. Wala? Oh, Halos pabulabog na kami ng mga kapatid mo dahil sa lakas ng palahaw mo. Siguro natulog kang busog, ano? Kaya ka binangungot. oh. Ay, nako. Huwag mo na ulitin yon. Baka nakakalimutan mo. Sa bangungot din namatay ang ama mo. Boss Eddie, mukhang madami na naman tayong kliyente ngayon, ha? Oo, Maraming patay na dinala dito sa punerarya nyo. tama ka. Kaya lang, Maraming pera na naman to. kaya lang, pera lang ang pwede kong pakinabangan sa kanila. Karamihan sa mga patay na narito, kalalakihan. Oh. May babae nga. Matandaan naman. Baka meron pang dumating na iba. Hindi maghintay na lang tayo, boss. Sana nga. Sige na. Magtrabaho ka na. Okay, boss. Malas ang araw na ito. Kung pwede lang na pumatay ako ng tao, at ang papatayin ko, babaeng maganda. Pero hindi ko kaya eh. Magdadasal na lang ako na sana may mamatay na babaeng napakaganda at dito sa punerarya ko dalhin ang kanyang bangkay.
ba't mo na itanungan tungkol sa itay mo? Wala naman, Japet. Alam mo, magaling din ang itay mo. Oo. Mahusay siyang magtrabaho. Tulad mo. Kaya lang, sayang. Maaga siya nawala. Teka, bakit nga ba itong napili mong profesyon? Hindi ka natatakot? Ba't naman ako matatakot? Hindi basta-basta ang gawain to, ha? Lalo na't babae ka. Alam mo, bata pa lang ako, nagsasama na ako minsan ni Itay. Lagi niya sinasabi sa akin, dapat daw, huwag katakutan yung mga patay. Dahil wala na silang magagawa. Ang dapat daw natin katakutan yung mga buhay. Dahil sila may magagawa pa. Para manakit o mamirisyo ng tao. At saka, ang trabaho natin, malaki ang itutulong yan sa bawat pamilyang namamatayan, di ba? Oo. Halika muna sandali. Oh, tawag ka ni boss. Sigurado may pakakatay na naman siya sa iyo. Grabe ka naman. Pangit naman ang termino mo. Eko na nga. Mabait din to si Nimpa. Pero nagtataka ako. Bakit siya ang palaging tinatawag ni boss? Marami naman kaming embalsamador dito. Ba't siya ang palaging pinipili at pinasosolo kung magtrabaho? Ano kaya nagagawa niya na hindi namin kayang gawin? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ay, salamat. Naayos na natin ang lahat para sa kasal natin. Alam mo, Rolly, hindi pa man. Masaya na ako. Ako man, gusto ko nang hilahin ng mga araw para makasal na tayo. At maangkin na kita ng lubusan. Hoy, kapag nakasal tayo, baka magbago ka naman, ha? Hindi Alam mo namang mahal na mahal kita. Promise, hindi kita ipagpapalit kahit kaninong babae. Talaga? Kaya lang, may kondisyon. Kondisyon? Ano naman yun? Halik. Isang halik lang sa mapupula mong labi. Sobra ka. Hoy, ang pagmamaneho mo, asikasuhin mo. Baka madisgrasya pa tayo Mapurnado pa kasal natin. Hindi, akong bahala. Sige na, isa lang. Please. Sige na nga. Pero isa lang, ha? Oo. Sige, kiss na. Ay, teka! Roy! May mga kasalubong tayo! Ha? Iwasan mo! Hindi! Mapapaga tayo! Mapapaga! Hello? Oo, ito nga. Oo, ako ang mama niya. Sino ito? Ospital? Bakit ano nangyari? Si Melody, ang anak ko? O ano nangyari sa kanya? Ha? Na-aksidente? Ang ospital? Oo, sige. Pumunta ako agad dyan. Sige. Oh, Diyos ko. Ang anak ko. Iligtas mo po siya, Panginoon ko. Di ba? Oh, Japet, bakit? Pinatatawag ka ni boss. Ha? May dumating. Oh, Kamamatay lang. Asikasuhin mo na raw at linisin mo mabuti. anong kinamatay? Aksidente. Babae ba o lalaki? Babae.
isang napakagandang babae. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Mrs., hindi mo kayo nagkamali na kaming napiling nyo para magserbisyo sa anak nyo. Umasa kayo. Nagagawin namin ang lahat para wala kayong masabi, ho? Anong oras ba? Iimbalsamuhin ang anak ko. Maya-maya lang, ho. Iakanda lang ng mga tauhan ko mga kagamitan, ho? Ay, ganun ba? Boss, excuse me ho. Ano, okay na ba? Mrs., siya ho yung mag-iimbalsam sa anak nyo. Ah. Sige, maiwan ko muna kayo. Oh, sige. Mabuti naman. At babae yung mag-aayos sa bangkay ng anak ko. Kahit pa paano kampante ako. Hindi ako nagkamali na ito ang pinili kong punerarya para magserbisyo kay Melody. Gising na ang pasyente. Saan ako naroon? Ang lugar to? Naririto ka sa ospital. Na-aksidente kayo ng kasama mo. Aksidente kami? Oo. Si Melody. Nasaan siya? Kumusta Huwag na muna kayong bumangon. Makakasama ito sa inyo. Nasaan siya, doktor? Bakit di kayo sumagot? Nasaan siya? Ano nangyari sa kasitahan ko? Ano, doktor? Napakaganda ng pagkakaayos sa bangkay ng anak ko. Para lang natutulog. Napakaganda pa rin niya. O anak ko, hindi ko inakala na sa ganitong paraan magwawakas ang iyong buhay. Napakabata mo pa. Paano na ako ngayon? Iniwan mo ako nag-isa. Wala na akong makakausap. Wala nang maglalambing sa akin. Mamimiss kita ng labis, anak ko. Oh, sarap. Iba. Boss. Sige na, ayusin mo na. At pagtapos, sumunod ka sa akin sa opisina ko. Okay, boss. Huwag kang magpapalata. Dapat maging malinis ang lahat, katulad ng dati. Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Sinaita, patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya. Kasalanan ko. Rolly, wala may gusto sa nangyari. Wala kang kasalanan. Aksidente ang lahat. Pero hindi siyang dapat namatay. Dapat ako na lang.
ipagpasalamat na lang natin sa Diyos na nabuhay ka. At hindi malala ang pinsala sa iyong katawan. Marahil, may dahilan siya kung bakit niya pinahintulutan na mangyari ito. Hindi kita sinisisi. Ma'am Sarata. Bakit? Tignan niyo mukha ni Melody. Ha? May luha ang kanyang mga mata. Umiyak siya, Ma'am Sarata. Hanggang ngayon, hindi ko maubos maisip kung bakit lumuluha ang mga mata ni Melody. May ibig kaya siyang ipahiwatig. Pero ano? Melody, kung ano man yun, magparamdam ka sa akin. Kausapin mo ko. Sabihin mo sa akin kung may sama ka ng loob o may mga bagay na hindi nagpapatahimik sa'yo. Handa ako makinig sa'yo ano man ang sasabihin mo. Kahit sa panaginip man lang, kausapin mo ko, mahal ko. Ano? Ayos pa lahat? Ay, boss. Okay, boss. Araw-araw yata marami tayong naibibentang ataw na. Lalo yata lumalakas ang negosyo nyo. Siniswerte lang tayo. Si Poldo nga pala, bakit hindi ko nakikita? Nasa CR ho yata, boss. Yan ba? Oo. Boss, bakit ho? Wala naman. Akala ko kasi absent ka eh. At hindi ka nagpaalam sa akin. O sige, maiwan ko na kayo. May gagawin pa ako sa opisina ko. Sige. Sige, boss. Saan ka ba nagpunta? Tagal mo ha. Buti na lang, timing ang dating mo. May inaayos lang ako. Na, no? Poldo! Kapit! Patay tayo. Halika kayo dito. Si Boss Eddie. Galit. Bilis! Ano yung hamok niya? Panty ng babae? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Sinong naglagay nito sa mesa ko? Ang babastos nyo. Hindi nyo na ako iginalang. Hindi ako. Ikaw, Poldo. Wala akong kinalaman dyan, boss. Hindi ako pumasok dito sa opisina nyo. May naloloko ba sa akin? Boss, ano ito? Alin? Bakit may mga patak ng dugo dito sa sahig? Tingnan nyo. Ha? Oo nga. Ngayon ko lang ito napansin, Saan galing ang mga ito? Teka, ano yun? Nasa may silong ng upuan. Damit ng babae. Teka, parang natatandaan ko ito Ito yung suot ng na-aksidenteng babae nang dalhin siya dito. Ito nga. Japet, ikaw bang may kagagawa nun? Ano maray ko doon? Kala ko nga ikaw Bakit ako naman ang gagawa nun? Alam mo naman kung paano magalit yung boss natin Kapag nakakagawa sa kanya ng kasalanan, sino man sa mga tauhan, tsak, sisibakin niya agad. Mahal ko trabaho ko, At ayaw kong mangyari sa akin yun. Ayaw kong magutom ang pamilya ko.
Pero nakapagtataka naman. Paano ang panloob ng isang babae? At ang suot nitong damit ng dalhin dito ay napunta sa opisina ni boss. Oh, pati yung mga patak ng dugo na nakita natin. Baka may isa sa ating mga kasamahan na gumawa nun. Baka may nagbibiro kay boss. Oh, sa palagay mo, sino sa mga kasamahan natin na maglalakas ng loob na lokohin si boss? Sino? Bakit nandito ako sa sementeryo? Anong ginagawa ko dito? Ay, may mga babaeng umiiyak. Nakatingin sa akin. Mukhang galit na galit. Bakit nalilisik ang mga mata nila? Papalapit sila sa akin. Hindi! 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 Wag! 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 Panaginip na naman. Nananaginip na naman ako. May kumakatok. Sino kaya to? Makabangon na nga. Baka ang inay. Narinig na naman ako. Sandali lang. Nandiyan ako. Ikaw! Hindi! Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ikaw? Nimpa! Anak! Ano nangyari sa'yo? Nimpa! Nakapagtataka na ito, Rolly. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang pagtulo ng luha sa kanya mga mata. Marami nang nag-uusyoso. Oo nga ho, pero anong dahilan? Baka may ibig siyang ipahiwatig. Mama Zenaida, hindi kaya dahil sa akin. Baka masama ang loob niya dahil nabuhay ako. Baka gusto niya samahan ko siya sa kinaroroonan niya. Naku, kilabutan ka sa sinasabi mo. Pero wala akong ibang maisip na dahilan. Sandali. Anong gagawin niyo? Isasara natin ang kanyang anungol. Kailangan wala nang makakita pa sa bangkay niya. Ayoko magkaroon ng malaking iskandalo dito. Pero Mama Zenaida, at hindi na rin siya dapat na magtagal pa rito. Ano ibig niyo sabihin? Ipalilibing ko na siya. O, bukas na bukas din. Nimpa? Anak? Nay? Bakit ba? Ano nangyari sa'yo? Bakit nagsisigaw ka? At nawala ka na malay sa may pintuan ng iyong kwarto. Ang ibig niyo sabihin? Wala kayo nakita? Nakita ang ano? Ang babae. Nagpakita siya sa akin. Sino bang babae ang sinasabi mo? Sino ba? Anak? Sigurado na ho ba kayo sa desisyon niyo, Mama Zenaida? Ang totoo niya, ayoko pa sana. Gusto ko pa siyang makasama ng matagal, Rolly. Kung gano'n po yung ituloy ang balak niyo. Dahil ako man.
Gusto ko pa siyang makasama at makita. Kahit ilang araw lang. Naawa ako sa sinapit ng anak ko. Napakabata pa niya para mamatay. Kasalanan ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, wala kang kasalanan. Hindi mo kagustuhan ng lahat. No, tingnan niyo yung atol! Ano nangyari? Bakit nagkakagulo ang mga tao? Mama Sinaida, tinanin niyo. Biglang bumukas ang ataol ni Melody. Ano? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Anong kababalaghan ito? Bakit biglang bumukas ang ataol ni Melody? Nagsitakbuhan ang mga nakikipaglamay dahil sa takot. Oh, Ilan na lamang tayong natitira dito, Mama Sinaida. magdasal tayo, Rolly. Baka yun lang ang kailangan ng aking anak para matahimik siya. Sige ho, ipagdasal natin ang kaluluwa ng kasintahan ko para ganap siyang matahimik. Saan man siya naroon ngayon. Ay, sige na, lumuhod tayo. At manalangin ng taim-taim sa buong may kapal. Yapet, hindi ka mo pumasok si Poldo? Oo. Sabi niya may lalakarin daw sa importante. Bakit hindi siya mismo sa akin nagpaalam? Ayaw niya kayong istorbohin kanina, boss Nakita niyang tulog na tulog kayo nung dumaan siya dito, kaya pinasabi na lang sa akin. Sinabi ba sa'yo kung anong importanteng lakad niya ngayon? Wala akong binanggit Hindi naman ako nagpilit na sagutin niya ako nang tanungin ko siya. Basta, sabi niya, importante. Ganun ba? O sige, ikaw na muna bahala dito. Sa kwarto muna ako, ha? Oo. Kapag may dumating na mga bangkay, sabihin mo sa akin. Akong magdedesisyon kung sino sa inyong pahawakin ko sa mga patay. Maliwanag? Maliwanag na maliwanag, boss. Hindi ka na naman papasok? Oo, Inay. Gusto ko muna magpahinga. Dahil ba yan sa ikinuwento mo sa akin? Tukol doon sa babaeng nakita mo? Anak, hindi ko maintindihan kung bakit ang nangyari sa iyong ama ay nangyayari din sa iyo. Anong ibig niyo sabihin? Bago siya namatay, may mga ikinukwento siya sa akin ng mga pangyayaring ang hirap paniwalaan. Gaya ng mga sinasabi mo. Pinakikitaan din siya ng mga babaeng umiiyak, maging sa kanyang mga panaginip. Iniisip ko tuloy, bahagi ba yan ng inyong trabaho? Nay? Bilang mga imbalsamador ng mga patay. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Kukunti na lang ang nakikipaglamay. Siguro yung natakot sa nangyari kanina. Mama Sinaida. Rolly, kung sisisihin mo na naman ang iyong sarili,
Dahil naniniwala kang ang mga nangyayari ay may galit siya sa'yo. Di ako naniniwala kasi iba ang aking kutob. Ho? Nung nabubuhay pa ang aking anak, kapag may gusto siyang sabihin sa akin, kung may nang-aapi sa kanya at nasasaktan siya, inadaan niya sa mga paramdam. Sa iyo, alam ko, wala siya ni katiting na sama ng loob. Dahil naging masaya siya sa iyo. Hanggang sa mga huling sandali. Iba ang gustong ipabatid ni Melody. At yun ang dapat natin tuklasin. Malapit na ako sa bahay nila. Tama lang na hindi ko sinabi kay Japet ang totoong dahilan ko ng pagpapaalam kong hindi papasok. Kailangan kong makausap si Nimpa. Ayun ang bahay nila. Bibilisan ko pa ang paglalakad ko. At sana sabihin niya sa akin kung ano ang totoo. Sino yan? Ako ito, Aling Mila, si Poldo. Ah, sandali lang. Magandang araw ho. Napasyal ka, Poldo. Halika. Pasok ka. Salamat ho. Naupo ka. Si Nimpa ho. Nando sa kwarto niya. Teka, tatawagin ko, ha? Sige ho. Naririto na ako, Nay. Ay, narito na pala. Nimpa, magandang araw sa'yo. Magandang araw din. Ala siya. Maiwan ko muna kayo. Sige ho. Bakit narito ka? Hindi ka rin ba pumasok? Hindi. Bakit? Dahil gusto kitang kausapin. Gusto mo kong kausapin? Tungkol saan? Tungkol sa isang babae. Sa huli mong inimbalsa mo. Alam ko kung ano ang nangyayari, Nimpa. Lahat ng ginagawa nyo ni Boss Eddie. natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kaya ka hindi pumasok, pinuntahan mo si Nimpa. Bakit? May pinag-usapan lang kaming mahalagang bagay. Bakit ka tumatawa? Huwag mo sabihin sa akin nililigawan mo siya. Japet, pasensya ka na, pero hindi ko masasabi sa'yo ang dahilan. Ha? Masira na ang pinag-usapan namin. At wala nang dapat makaalam, maliban sa aming tatlo. Tatlo? Nino? Itanong mo sa mga bangkay na iniimbalsa mo dito sa atin. Dahil tiyak, alam nila. May babaeng umiiyak. Nakasuot ng puting-puting damit. Nakatalikod sa akin.
Sino kaya siya? Lalapitan ko. Tumigil sa pag-iyak. Malapit na ako sa kanya. Unti-unti siyang humaharap sa akin. Mama. Melody, anak ko. Tulungan niyo ako, Mama. Anak. Hirap na ako. Hindi ako matahimik sa kanilalagyan ko. Tulungan niyo ako. Bakit? At anong tulong ang hinihingi mo? Pagmasdan niyo ako. Ano yan nasa ibaba ng iyong... Dugo! May dugo sa iyong... Hustisya, Mama. Kailangan ko ng hustisya. Anak. Bigyan niyo ako ng hustisya, Mama. Teka, sandali lang, anak. Huwag ka munang umalis. Melody! Anak! Anak! Oh. Panaginip. Nakita ko siya sa panaginip ko. Humihingi ng tulong. Anong ibig niya sabihin? At anong ibig ipahiwatig ang dugong ipinakita niya sa akin? Ano? Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin ang pagkabalisa sa mukha ni Nimpa. Katulad ng nakikita ko nung kay Pekto. Pero bakit? Sana may magagawa ako para patigilin na si Nimpa sa kanyang trabaho. Kaso hindi kaya ng katawan ko. Dahil sa paminsan-minsan pagsumpong ng sakit ko, ng hika ko. Pero gusto ko siya tulungan. Paano? Ano yun? Parang mayroon nabasag. Sa kwarto ni Nimpa. Doon ang gagaling ang ingay. Walang tao dito. Alam si Nimpa. Sino nagbasag ng mga basong ito? Ano ito? Bakit may mga dugo ang mga bubog ng baso? Saan ang galing to? Oh, Diyos ko! Sa sahig! May mga bubulok na dugo! Napakarami! Oh, hindi! Hindi! Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Hindi ako makatulog. Kanina pa ako pabiling-biling dito sa higaan. Pero hindi ako dalawin ng antok. Napakainit ng aking pakiramdam. Telepono. Sasagutin ko. Babangon ako. Hello? Sino to? Bakit hindi ka sumasagot? Hello? Bakit?
Anong kasalanan ko sa'yo? Ha? Sino ito? Hello? Niloloko mo ba ako? Hello? Hintik na. Sino yun? Storbo. Walang magawa sa buhay. Mabuti pa, lumabas na muna ako para makapagpahalin. Ang lakas ng hangin. Saan galing ito? Ang salamin. Gumagalaw. Parang mahuhulog. Nawala. Nawala na. Saan galing yun? Bakit? Anong? Bakit may nakasulat sa salamin? Pangalan ng isang babae. At ang nakasulat ay Melody. Hindi ho nagagawi dito si Nimpa, Aling Mila. Ganun ba? Bakit ho? Hindi ba siya nagpapaalam sa inyo kung saan siya pupunta? Hindi. Akala ko nga, pumasok siya ngayon. Hayaan niyo ho, kapag nakita ko siya, sasabihin ko na hinahanap ninyo. Sige. Maraming salamat, Poldo. Aling Mila, bakit ho nanginginig kayo? Parang takot na takot. May problema ho ba kayo? O may kinatatakutan? Ano ho, Aling Mila? Pasyan, tuloy. Boss, may naghahanap po sa inyo. Papapasukin ko ba? Sige, sino ba? Ako, Eddie. Ha? Sino? Natatandaan mo pa ba ako? Oo, yung siniservisyo namin ngayon. Bakit, may problema ho ba? Meron ba kayong hindi nagustuhan? Sabihin nyo lang. Wala. Meron lang akong gustong itanong tungkol sa anak ko na si Melody. Oh? Babae ba talaga ang nag-imbalsa mo sa kanyang bangkay? Boss, ba't ganun ang tanong niya? Duda ba siya sa pagkababae ni Nimpa? Bagay, kung titignan mo kasi, mapagkakamalan mo siyang lalaki dahil sa laki ng kanyang katawan. Uy, lalim ng buntong hininga niya, boss, ah. Japet, iwan mo muna ako. Bumalik ka na sa trabaho mo. Boss, natapos ko na mo lahat. Wala na akong gagawin. Basta't umalis ka dito. Lumabas ka na. Maghanap ka ng mga gagawin mo. Galit kayo? Japet, huwag mo ako inisin. Hindi ho. Lalabas na. Galit kayo eh. Talagang... Bye-bye. Isara mo ang pinto! Oo. Huwag kayo magalit. Bakit nga ba ganun ang tanong ng sinaydang yun? Nagdududa na kaya siya? Tungkol sa totoong nangyari sa bangkay ng kanyang anak. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Wala pa rin si Nimpa. Ang iba kong mga anak, hindi pa rin umuwi. Nag-iisa ako dito sa bahay. Ay, si Nimpa, umuwi na siya. Oh, bakit nandito kayo sa may hagdan? Gabi na. Paano hinihintay kita, anak? Saan ka magaling? Galing ho ako sa simbahan. Nagsimba ka?
Oo. Ika, sabi niyo, hinihintay niyo ako? Bakit to? Halika. May papakita ako sa kwarto mo. Umakyat tayo. Bakit ba? Ano ba yun, Nay? Malalaman mo. Ngayon, narito na tayo sa may pintuan ng iyong kwarto. Bubuksan ko na. Tingnan mong mabuti ang nasa loob. Sige ho. Nay. Hindi. Nay, sigurado ba kayo sa sinasabi niyo? Oo, sigurado. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Nasaan? Tsaka bakit napakalinis ng kwarto ko? Oh, at wala ni isang palatandaan ng mga sinasabi niyo. Hindi ko... Paano nga nangyari to? Mabuti pa ho magpahinga na kayo. Pagod lang yan. Anak, hindi ka pa talaga naniniwala sa akin? Nay. Sige na. Baka nga guni-guni ko nga lang ang lahat. Papahinga na ako. Natulog ka na rin. Oo. Ay, ang inay talaga, oo. Kinabahan din ako dun, ha. Ay, makapagpahinga na nga rin. Ang lamig ng hangin. Saan galing ito? Sarado naman ang bintana ng kwarto ko. Ikaw may kasalanan. Ano? Ikaw! Hindi! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Ano ba talaga nangyayari, Nipa? Magtapat ka ba sa akin? Minumulto ako. Ano? At ang babaeng yun, humihingi ng katarungan. Katarungan? Bakit? Dahil sa kasalanan ko. Marami akong pagkakasalang nagawa sa mga bangkay na iniimbalsa mo ko. Hindi ko maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin, anak? Makinig ka, inay. Sasabihin ko sa inyo totoo. Sana, huwag kayong magalit o mandiri sa akin. Kailangan ko pang unawa nyo. Ipagtatapat ko sa inyong lahat. Kung ganon, totoo yung mga nakita ko sa kwarto mo. At hindi lamang yun, isang guni-guni. Oh, Diyos ko, anak. Nadidiri po kayo sa akin, Nay. Anak kita, Nilpa. Hindi ako maaari mandiri sa'yo. Kahit gaano ka pa makasalanan. Hindi ko magagawa ang magalit o itakwil ka. Dahil alam ko, sa mga oras na ito, hindi panunumbat o paninisi ang kailangan mo, kundi pangunawa. Salamat ho. Pero anong gagawin ko ngayon? Gusto mo bang matahimik? Oo. Dahil hindi ko na kaya. Hirap na ako. Gawin mo nararapat. Lapitan mo ang mga kapamilya ng mga inargabyado nyo. Humingi ka ng kapatawaran at baka sakali, maunawaan ka nila. Paano ho kung hindi? Wala kang magagawa, kundi tanggapin ang kaparusahan sa mga kasalanang nagawa mo sa mga patay. Ikaw ang kasintahan ni Melody. Oo.
Ikaw ba nag-ayos ng bangkay niya? Oo, ako nga. Nagpunta ka ba rito para makidalamhati sa amin? Kasama na yun. Pero, masigit pa dun yung sadya ko. Ano ibig mo sabihin? Meron akong gustong ipagtapat sa'yo. Sana, mapatawad mo ako. Bakit? Ha? Tingnan nyo, mga taol! Nagkakagulong mga tao. Mga taol ni Melody. Muga! Ha? Ano? Natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Umuuga nga taol ni Melody. Diyos ko! Ano nangyayari, ha? Mama Sinaida, tingnan nyo. Ang kataol ng anak ko. Halika, lumapit tayo. Oo. Hindi! Mama Sinaida, wala rito ang bangkay ni Melody. Ay, gabi na naman. Hindi na naman ako dalawin ng antok. Lalabas muna ako ng bahay at magpapahangin. Napakaganda ng panahon. Maliwanag ang buwan. At ang dami ng bituin sa langit. Para akong makata. Pero ano ba ito? Nag-iinit na naman ang pakiramdam ko. Nag-iinit ang pakiramdam ko. Naghahanap na naman ako. Naghahanap na naman ang aking katawan, pero ayoko sa buhay. Gusto ko mga babaeng magaganda. Nakamamatay pa lang. Katulad ng anak ni Sinaida. Sana may mamatay na magandang babae ngayong gabi at kunin ang aming serbisyo. May tao yata. Aba, meron isang babae at papalapit sa akin. Hinahanap mo ko, Eddie. Ha? Sinong? Ang mga katulad ko. Ang gusto mo, hindi ba? Sige. Heto ang katawan ko. Pwede mong pagsuwaan ngayong gabi. Ikaw ang bangkay na kinahasa mo. Ngayon, ipalalasap ko sa'yo ang hilig ng katawan na hinahanap mo. Kaya manda ka na. Ha? Hindi. Hindi. Huwag kang lalapit. Lumayo ka. Huwag! Huwag! Rolly, ano gagawin natin? Saan natin nahanapin ang bangkay ng aking anak? Hindi ko alam. Alis na ho ako. Diyan na kayo. Nimpa. Nimpa, sandali. Hayaan mo siya. Si Melody ang hanapin natin. Diyos ko, ano ba ang nangyayaring ito? Mama Sinaida, aalis ho ako. Saan ka pupunta? Bahala na ako. Susubukin kong hanapin si Melody kahit saan. Pero hindi natin alam kung nasaan siya naroroon. Ako, alam ko.
kung saan siya makikita. Ha? Sumama ho kayo sa akin. At dadalhin ko po kayo sa kanyang kinaroroonan. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagi. At saan mo naman kami dadalhin? Sumunod ho kayo sa akin. Mama Sinayda, sundin natin siya. Wala tayong magagawa sa mga oras na ito. Ay. Kundi ang magtiwala at umasa. Oh, sige. Bilisan natin ang paglalakad. Ayun, doon sa pintong yun. Naroon ang bangkay ng inyong anak. Ha? Dalian natin. Narito na ho tayo. Ngayon, bago ko buksan ang pintuan, ihanda niyo po muna ang inyong mga sarili sa inyong makikita. Handa na ako. Ako rin. O sige na. Ito po. Buksan mo na. Bubuksan ko na. Oo. Ayan ho sila, oh. Oh my God! Anong kababuyan ito? Bakit tumutubad sila? At nasa ibabaw ng katawan ng anak ko, si Eddie! Ay, Diyos ko! Maraming salamat sa tulong at pagmamalasakit mo, Poldo. Ginawa ko lang ho ang nararapat. Nagwakas na ho ang kabuhungan ng amo namin. Alam mo ba ang mga nangyayari? Matagal na ho. Isang necrophile si Boss Eddie. Isa hong taong mahilig sumiping sa isang bangkay. Hindi lang ako makaimik dahil ayoko pong mapag-initan ako at mawalan po ako ng trabaho. Nakikita ko ho ang lahat ng ginagawa ni Boss Eddie. At kasabwat niya ho po si Nympha. Katulad din ng kanyang ama na unang kinasabwat nito. Kaya lang ho, namatay ito sa bangungot. Hindi ko lang alam kung una siyang siningil ng kanilang mga biktima. Magkatulad sila. Ha? Dahil bago gawin ni Nympha ang kanyang trabaho, pumapasok muna si Boss Eddie at ginagahasan niya muna ang kawawang bangkay ng babae. At pagkatapos, binabayaran niya si Nympha ng malaking halaga upang itikom ang bibig nito. Siguro, sakit na rin sa isip at katawan ng amo namin ang pagkahilig sa pakikipagtalik sa isang patay. Dahil para sa kanya, kaakit-akit ang samyo ng babaeng bangkay. Kaya hindi niya mapigil ang kanyang sarili na angkinin ito. At hindi lang sa anak ninyo ho, kundi sa iba pa. Kaya lang ho talagang may katapusan ang lahat. Pinagbayaran na niya sa kamay ng inyong anak ang lahat. Kaya siya po ang naningil para sa iba pang mga biktima ng kabuhungan ni Eddie. Siguro naman, matatahimik na si Melody. Saan man siya naroon, wala na si Eddie. Oo, wala na siya. Teka, si Nimpang, nasaan? Ano nangyari sa kanya? Kasama ba siya sa siningil ni Melody? Dito sa sementeryo. Hindi niya na ako makikita dito. Dito na ako magtatago. At hindi na ako lalabas para hindi niya ako makita. Ay, nandiyan na siya. Kala mo ha, makikita mo ako dito. Hindi. Aakalain mo rin na patay na ako. Dahil narito ako, dito ako nagtatago. Dito sa puntot na to. Matatakas ako kayo.
Hindi niyo ako makikita. Hindi! Hindi niyo ako makikita. Hindi na kahit kailan. Napaliw si Nympha. Tama siya. Hindi na siya makikita kahit kailan. Dahil doon na siya namatay sa loob ng puntod na yun. Gusto niyo siyang makita? Naroon pa ang kanyang nahaagnas na bangkay. Nakakamoy. Dalawin mo para matuwa siya. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang sa Diyo ng Bangkay. Sa isa na naman gabi ng lagi. Sigala, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Jerry Mutiara. Naglapat ng tunog, Tenyor, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Nambuyan at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi.